Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan. Ito po, ang AFP po, mga tambang, ay ang AFP ay pumalag po, pinalagan po nila ang pahayag daw po ng ating Vice President, mga kabayan, na unstable daw po ang bansa, mga kabayan. Ibang klase. Wala po kasi nakikitang problema ang AFP natin sa ating bansa. Lalong-lalo po sa napakataas po na naman ng krimen, adiktus, mga tambay, at na lalong-lalo po ang korupsyon na ginawa po na trilyon ang pinag-uusapan po. Flood control pa lang. Wala pa ang ibang proyekto ng gobyerno. At meron din po pahayag dito si Senator Bato. Unahin po muna natin ang pagpalag ng AFP sa ating Vice President, mga kabayan. Pakinggan po natin. Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Pumalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no, and ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, no? Which is composed of more than... Nakakagulat, mga tambay, no? Suportado raw po nila yung anti-corruption. Sino po ba may accountability nun? Sino po ba gumawa ng korupsyon? Sino po ba commander-in-chief? Sino po ba pumipirma ng budget sa GAA? Sino po ba naghihimay ng budget? Sino po ba nag-check niyan? Check and balance. Sino po ba? Hindi po ba ang presidente ng Pilipinas? Pero para pong siya ang walang kaalam-alam at parang siya'y kilinis-linis. Kaya nga po, sanay na sanay pong maghugas kamay, mga tambay. Ito naman po, ang sinasabi ng po ni Senator Bato, wag po silang magpakampante. Hindi naman po lahat ng men in uniform sa AFP ay ang isip po ay katulad po ng mga general. Bakit kaya suportado ng mga general? Nakapagtataka. Bakit kaya halos lahat po ng mga general ay suportado po si BBM? Bakit kaya, mga kabayan? Bakit? Kasama kaya ito sa nadideliveran ng mali-maleta? Pagka tinanong si Orly Gutesa, si Sergeant
si Master Sergeant ng Marine. Hindi kaya po ang mga general po natin sa AAP ay talaga pong kampante po sila at walang nakikitang problema at sumusunod po sila sa konstitusyon at pinoprotektahan daw po ang mga Pilipino, ang taong bayan. Protektado pa ba tayo sa ginagawa nilang pagnanakaw sa pera natin at pati ang inuutang nila ay ninanakaw pa yata nila? Protektado po pala tayo na binabaon tayo sa kahirapan at sa utang, mga kababayan. Yan po ang napakahusay na AFP sa panahon po natin. Mahusay po sila. Protektado po nila tayo. Unbelievable. Pakinggan po natin si Senator Bato. Galit umano ang ilang retiradong sundalo at pulis sa nangyayaring katiwalian sa bansa. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ito ang nababasa niya sa social media na sentimiento ng mga nagretirong uniform personnel. Kung ano-ano ang kasalukuyang moral o pakiramdam ng mga retired uniform personnel sa bansa. Marami tayong nakikita through social media, through nakita nyo, nag-stage sila ng sarili nilang rally dyan sa Gate 4 ng Campaginaldo, di ba? Those are retired AAP and AAP and PNP and uniform personnel people. Damit. Gusto ba nilang? Dagdag pa ni Senator De La Rosa, kung hindi matutugunan ang issue, maaaring mauwi ito sa problema. Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, Kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. future, Then, aside from being a Filipino, they are people coming from, they are retired officers na pwede rin may certain degree of influence pa rin sa komunidad. Yan po mga tambay, hindi naman po halos lahat ng damdamin po ng men in uniform. Lalo-lalo po ang mga retired officer po natin, mga generals at mga sari-saring ranggo po na nakamit po nila nung sila po yung magretiro. Hindi naman po pare-parehas ng damdamin at isip po yan. Nung kamukha po ng mga general, halos lahat po ng general daw sa buong Pilipinas ay suportado po ang administrasyon ni BBM. Mga kabayan, mga general, ang tanong po ba natin, pati po ba yung nasa ground? Pati po ba ang colonel? Pati po ba ang major? Pati rin po ba ang captain? Mga kabayan? At yung mga officer? At yung mga marine? Mga kabayan, ay suportado rin po kaya ang nangyayari sa ating bansa, lalo-lalo sa korupsyon? At meron pang issue ng pulburon? Ang commander-in-chief nila? Ang commander-in-chief nila ay may issue rin pulburon. At pati ang first lady ay may issue rin ng pulburon sa ibang bansa. At sa katunayan, pati yung secretary at yung namatay na Tantoko ay umamin mismo sila na gumagamit sila ng pulburon. Kaya po daw natodas, na overdose. Di po ba? Sino po yung si Dina? Yung secretary po ng Malacanang. At secretary po yata yun ng sahanay po ng First Lady. Si Dina Tantoko Arroyo. Si Dina Arroyo Tantoko. Yung asawa po yata nung ni Mr. Tantoko na namatay sa Beverly Hills sa USA. Hindi po ba? May issue ng pulburon. Hindi po ba? Okay lang po sa mga men in uniform po natin yan. Yung issue ng pulburon, tanggap po nila yan. Suportado po ng mga general natin. Nakakaawang Pilipinas. Nakakalungkot ang nangyari po sa ating bayan. Mga kabayan, ganito. Mas pinakamalaking korupsyon po ang ginawa po nila sa kasaysayan ng bansa. Mas mahigit pa sa ginawa po ng Napoles. Wala pong sinabi ang issue ng Napoles, mga bayan. At wala rin pong sinabi ang issue ni Erap. Si Erap po ay kinuha nila ng mapayapa at walang kaguluhan si Erap. Ang issue lang po ni Erap na pinagmulan ay weteng. Hindi po bilyon-bilyon, hindi po flood control, at hindi po ghost project ng mga politikong nagkamal
ng kayamanan galing sa ating buwis. Nakita niyo po, napakamalas na ERAP. Si ERAP, kinuha nila nang walang kaguluhan, walang namatay. Hinugot nila sa Malacanang. Weteng money ang pinagmulan ng issue. Samantala ngayon, taxpayer money, billion-billion. Umutang pa sila ng how many trillions sa labas ng bansa, kasama sa World Bank at kung saan-saan pa sila umutang na hindi na bababa sa 5 trillion pataas ang inutang nila. Pero okay lang po yan sa AFP, mga kababayan. Pero nung panahon po ni ERAP, gising na gising po ang AFP. Kailangan palitan ang administrasyon ni ERAP dahil na-involve sa weteng money. Samantala ngayon, ang Commander-in-Chief, trilyon ang pinag-uusapan na utang na walang maipagmalaki na malalaking proyekto. At pumutok ang flood control issue. Mga kababayan, walang nakita dyan. Mga kababayan, walang nakitang mali ang AFP dyan. Samantalang nung panahon ni ERAP, nakita nilang mali si ERAP. Kaya nila pinalitan at ipinalit si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit kaya, mga kababayan? Ano na nangyayari sa ating bansa? Bakit po biglang ang ating mga general ngayon mas nakikita ang maliit na problema kisa sa malaking problema na ang kawawa ay tayo dahil tayo ang mamumblema sa pinaggagawa nila. Inubos nila ng inubos ang pera ng bayan, ang ating buwis, at umutang sila ng umutang na tayo ang magbabayad. Tayo ang magbabayad at ang mga susunod nating henerasyon, ang ating mga anak, ang ating kaapu-apuhan ang magbabayad ng walang pinatunguhan ang pera po na inutang nila na tayo ang magbabayad. Pero pagdating po dito sa mga men in uniform, mga generals, ibang klase po. Ibang klase. Walang nakitang malaking anomalya na kailangan pong supilin at hindi na ipagpatuloy. Pagka kasi pinagpatuloy pa, ay magkakalintik-lintik na po at magkakabaon-baon pa tayo lalo sa pagkakautang dahil sanay na pala silang magnakaw ng malaki, hindi maliit. Sanay na silang magnakaw ng malaki, hindi na maliit. Nakita naman po natin ang mga kayamanan ng mga politiko. Basta nadikit ka sa mga politiko ngayon, lalong-lalo kung nasa administrasyon ka, yumayaman. Dumadami ang asset. Nagkakaroon ng mga private jet, mga private helicopter o chopper, mga yate at napakaraming mansyon. Meron pang bahay sa labas ng bansa. Ibang klase po. Walang nakikita dyan ng mga general ng AFP at kapulisan. Wala. Dahil baka kaya, nagtatanong lang si Kamanong, bakit kaya walang nakikita ang mga general na problema ng bansa na talamak ang korupsyon at politiko ang may gawa nito? Bakit? Kasama rin kaya ito sa mga basura? Nabibigyan din kaya ito ng basura? Ano po yung basura? Yun po yung code. Ang tawag po nila sa pera ng taong bayan, basura. Hindi kaya nadidilibiran ng basura ang mga men in uniform natin? Sa bagay naman dahil sila naman po ay priority po. Priority po sila ng gobyerno lalo-lalo po yung may issue po ngayon na isang damukal na korupsyon sa House of Representatives sa pangunguna po ng kanilang tinatawag ng Vice President na si Tambaluslos, hindi po ba? Siya po ang talagang itinuturo po diyan at syempre po si Saldico at yung mga kasamahan po nila na gumawa po niyan. Hindi po ba lalong-lalo po nung panahon po na sila po ay nasa bicameral conference committee report. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po itong mga tao na ito mga kabayan, nakakalungkot lang po. Yan po ay nagiging tama lang po dito lang po sa lupa mga kabayan. Dito lang po nagiging tama po yan. Pero pakinggan po natin ito mga tambay. Ito pong ginagawa po nila sa mga men in uniform. Tingnan po natin kung gaano po nila katindi na kung gaano po nila i-priority ang mga kababayan. Kaya po ang men in uniform ay wala pong nakikitang malalaking korupsyon sa ating bansa. Okay lang po sa kanila.
Tingnan nga po natin ito. Tutusin, mababait naman. Bicameral members, Hi, Chief Romy. please kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak, I have to speak. Yan mga tambay, priority po nila mga tambay. Unbelievable, ano? Ito pa isa. Ibang klase, sila rin eh. Puro priority po nila. As we committed, I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Nakita niyo po, napakahusay po. Priority po sila, mga kabayan, ng pamahalaan po. Lalong-lalo po ang tinatawag na tambaluslos. Ang mga men in uniform. Ang kawawa po, ang taong bayan. Never po naging priority ang taong bayan sa mga politiko na ito. Tayo po nagpapasweldo at nagbabayad ng buwis. Nagbubuwis po tayo na sila nakikinabang. At yung buwis po natin, nakikita po natin ngayon kung saan napupunta, sa malalaking bolt, sa magagandang jet, sa magagandang chopper, at magagandang mansion nila at bahay sa ibang bansa. Mga kabayan, samantalang tayo never naging priority ng mga politiko. Buti pa ang mga men in uniform. Priority po ni Tambaluslos at ni Saldico at si Dalipe. Nandun pa si Dalipe, mga tambay. Ibang klase, no? Kaya po, bilib na bilib po tayo sa mga men in uniform sa panahon po nila. Lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Mga maituturing po nating mga bayani ang mga tao na ito, mga kabayan. Mas okay po sa kanila ang trilyon-trilyon at daan-daang bilyon na ninanakaw ng mga politiko umano sa ating bansa. At meron na pong pumuputok dyan at meron ng marine na nagsabi na nagdi-deliver na sila ng mga basura, na mali-maletang basura na pera na dinadala po sa mga politiko na malalaking ulo na sinasabi pong malalaking isda. Mga kababayan, nakakalungkot lang po. Samantalang nung panahon ni Erap, wetting money ang pinagumpisahan. Natanggal na. Ngayon, iba po talaga. Dahil ang pagkakamali ni Erap, hindi po siya nagpakalat ng maraming basura. Hindi po yata siya nagpamigay ng maraming basura nung panahon po ni Erap. Yung basura na nilalagay sa maleta. Samantala ngayon, ang pera ng taong bayan ay halos lahat po inapunta sa basura at idinideliver po sa mga basura sa gobyerno. Hindi kaya kasama ang AFP natin, ang ating mga generals AFP, ang ating mga generals PNP, ang mga generals po natin mga AFP, hindi kaya ito kasama sa mga basura na nabibigyan ng basura? Nagtatanong lang po si Kamanong. At nagpapakabasura na rin po kaya ang ating mga generals, mga AFP, PNP? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat ng mga generals natin sa PNP at AFP ay nagpakabasura na po dahil sa basura na nilalagay sa maleta, mga kababayan. Yan po mga katambay, ang nakakalungkot po, mga kababayan. Lagi po tayong nadadamay sa lagi po nilang sinasabi na tayo daw po ang pinoprotektahan ng mga men in uniform. Ang ating konstitusyon at ang taong bayang Pilipino. Pero sa madaling salita, ang pinoprotektahan po nila ay ang kani-kanila pong mga sarili at ang kani-kanilang mga kinabukasan umano.
na gusto rin po yata nilang magsiyaman, lalong-lalo po ng mga general, katulad po rin yata ng mga politiko na yumayaman, napakabilis ng pagyaman. Hindi kaya ganyan na rin ang mga pananaw ng ating mga men in uniform, hindi naman lahat. Karamihan lang sa mga general na gusto rin magkamal at yumaman, na hindi rin maghirap, na katulad po ng ginagawa ng mga politiko, easy money. Ang mga contractors, easy money. Ang mga tauhan ng DPWH, easy money. At lahat ng ahensya ng gobyerno, easy money. Kaya ba pati ang ating mga men in uniform ay gusto na rin ng easy money? Mga kababayan, kaya ano pa ang aasahan? Ano pa ang aasahan natin, mga kababayan? Ano pa? Dire-diretso po na mag-ahari sila pagka ganyan po ang pananaw ng mga men in uniform sa panahon po natin ngayon. Ibang klase na po ang pagiging bayani po nila ngayon, mga kababayan. Ibang klase po. Thank you po mga kababayan sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. At yung mga dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte, na sila po'y maingatan at mailayo po sa kapahamakan. At ang ating dating Pangulo ay mabigyan po ng madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan, at pakabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin po ninyo. Thank you po. At tayo rin po'y mag-ingat, mga tambay. Ingat po tayo. At paalam po muna. Bye-bye. Konting tiis lang po.